Happy Feast Day. For Our Lady, let us give her a warm round of applause, please. Ngayong pong linggong ito ay 3 pong fiesta ni Mama Mary. December 12, Our Lady of Guadalupe. December 10, Our Lady of Loreto. And today, December 8, Our Lady of Immaculate Conception. December 12 is Friday. December 10 is Wednesday. And December 8 is Monday. Today. So, isa-isa lang po ha. Na nagpakita si Mama Mary sa Guadalupe, Mexico. Ang pinagpakitaan po niya ay isang mahirap at isang indigenous person na si Juan Diego. Meron pong sinabi, nung panahon na yon, ang mga indigenous peoples, maliit ang tingin, walang sinabi sa lipunan. Nang nagpakita si Mama Mary kay Juan Diego, ito po ang sabi niya. Kasi marami pong alalahanin si Juan Diego. Marami siyang problema. Marami siyang pasan sa kanyang dibdib. Maraming pinag-isipan ng kanyang puso. Dumating si Mama Mary sa kanyang buhay. Sa totoo lang ba sa kwento, nagpakita na si Mama Mary sa kanya. Sabi niya, magkita tayo dito sa lugar na ito, na bundok na ito. Sa bundok po, dito ha, magkikita tayo. Sabi niya, opo. Opo. Pero dahil marami siyang ginagawa, meron siyang pupuntahan, umiba siya ng daan. Sabi niya, andito na naman yung babaeng ito, aabalahanin ako. Kaya sa halip na dumaan siya sa kanan, pumunta siya sa kaliwa kahit malayo para hindi niya makausap si Mama Mary. Lo and behold, doon sa kanyang pupuntahan, nandoon na naman siya. Nagulat siya. Siguro sabi ni Juan Diego, talaga itong babaeng ito, ayaw tumigil. Sa gitna ng kanyang maraming alalahanin, etong sabi ni Mama Mary, am I not here, I who am your mother? Juan Diego, hindi ba narito ako na iyong ina? Ano yung salita ni Mama Mary yun, ng Our Lady of Guadalupe, ay nagsasabi sa atin kung gaano siya kalapit sa bawat isa sa atin. At kung gaano siya nagmamahal sa atin. Amen. Pakiligay nga po ang kanang kamay sa dibdib. Nararamdaman niyo po ba ang tibok na inyong puso? Meron po bang hindi nakakarinig sa tibok ng kanyang puso? Meron ba rito wala ng tibok ang puso? Patay ka na. Bakit po gusto kong nakadikit ang kamay sa dibdib? Sapagkat habang naririnig natin at nararamdaman ang tibok ng ating puso, ganito rin ang nararamdaman ng Diyos sa atin na kanyang nilikha. Amen. Pakiulit po, the closeness of God and tender presence of God are in me. Amen. So yung po sinabi niya sa isang mahirap tulad natin, maraming problema tulad natin, maraming pasan-pasan tulad natin, sabi ni Mama Mary, Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi mo dadalhin ang iyong pasanin ng nag-iisa. Lagi tayong may kasama. Amen. So sana po, huwag nating kalimutan ang pangako niya kay Juan Diego.
Juan Diego, poor, illiterate, insignificant. Walang sinabi sa buhay. But Mama Mary chose him for being humble. December 12. December 10, Our Lady of Loreto. Ano naman po yung Our Lady of Loreto? Teka, magpapasko na. Saan po pinanganak si Jesus? Sa Aglipay? Saang bayan sa Israel? Bethlehem. Bethlehem. Sa nga po pala, yung salitang Bethlehem, ay ibig sabihin ay house of bread. At ano sa misa, pag sinabi ng pare, body of Christ, anong sagot? Ano tinatanggap natin si Kristo sa anyo ng tinapay. Amen. See? Sabi ni Jesus sa Gospel, John 6, I am the at saan siya pinanganak? Bethlehem. Anong ibig sabihin ng Bethlehem? House of the bread of heaven was born in the house of bread. Okay. Doon po siya pinanganak. Nung po kami nagpunta sa Bethlehem, meron po doong crib. Sabi po nakalagay, the crib of Jesus. Doon daw inilagay si Jesus. Yung kainan ng mga hayop. Sabsaban. Huh? Ayon po sa milagro na milagro, yung pong bahay na tinirahan ni Jesus, Maria at Jose, ay inilipad ng anghel sa Loreto, Italy. Loreto. Yun po yung bahay ni Jesus at ni Maria. Patay na po si San Jose noon. Ano pong sinasabi dito? So, kung sa feast of Guadalupe, Our Lady is telling us, I am your mother, close to you. Your mother gave birth to you, and your mother nourished you in her womb for 9 months. Sabi ni Mama Mary, ako, I have you in my heart forever. Amen. Di ba mga nanay, siyang nagbuwan sa sinapupunan ng anak? Pero tayong Pilipino nanay, forever ang anak sa puso. Amen. Tama po ba yan? Ang laki-laki na, may anak mo, iniisip mo pa. Bakit? Because children are forever in our... Tama ba yun mga nanay? O yun yung sabi ni Mama Mary, tayo nga makasalanan, forever in our hearts ang anak. Sabi ni Mama Mary, Juan Diego, tell everyone, I am their mother, and you're all forever in my heart. Sa mama nyo, 9 months lang sa tiyan. Kayo, forever in my heart. So, sa feast of Our Lady of Loreto, anong sinasabi niya? God dwells in the ordinary moments of our lives. Ulitin ko lang po. Ang Diyos nananahan sa atin sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay. Amen. Sabihin nga po, God is present in my life every day, every week, every month, every single moment, meaning every second of the day. Amen. Yung po sinasabi yung Loreto, napaka-ordinaryo. Pwede sabihin natin, ang ganda ng Solano, ang ganda ng Aritaw. Pwede bang nandun sa kanila? Opo, ang ganda ng simbahan. Pwede bang nandun siya sa Aglipay? Hindi naman maganda yung simbahan? Of course. Pwede rin ba siya nasa malaking bahay? Of course. Pwede rin ba siya nasa kubo? Of course. Yun ang sinasabi niya.
My home is where I am accepted. My home is where I am given a space. Kaya, naroon siya sa malaking syudad at narito siya sa maliit na bayan tulad ng Aglipay. Yun ang sabi ni Mama Mary, naroon ako sa inyo at naroon din ang aking anak na si Jesus. Amen. August 12, Our Lady of Guadalupe. August 10, Our Lady of Loreto. And today, Immaculate Conception. Pinaglihing walang kasalanan si Mama Mary. Sa sinapupunan ni Santa Ana ang kanyang nanay at ang kanyang tatay si San Joaquin. Joaquin and Anne. Joaquin at Ana. Kinalugdan si Santa Ana, nilinis ng Diyos yung kanyang sinapupunan womb at si Mama Mary ang napunta roon. Bakit? Inunang iligtas si Mama Mary ng Panginoong Diyos Ama sapagkat siya ay magiging ina ni sino anak niya? Si ating tagapagligtas. Amen. Sino unang niligtas sa tao? Si Mama Mary. Bakit? Siya'y magiging ina ni Jesus. The first to be redeemed is Mama Mary. Kasi wala siyang bahid kasalanan. Amen. Kaya, nung idineklara ito ng simbahan, 4 years after, sabi ng simbahan, si Mama Mary, sa sinapupunan ng nanay niyang si Santa Ana, walang kasalanan. At si Mama Mary, yung inyo pong patrona, ng sa Lourdes, yung pong sabi niya, 4 years, kundi ako nakamali, 1894, yun po sinabi niya, no? Sinabi niya kay Bernadette Soberud, sino po kayo? Marami nagtatanong sa akin, sino po kayo? Sabihin mo sa kanila, ako ang babaeng pinaglihing walang kasalanan. Paano nalaman ng isang batang babae na hindi nag-aral ang salitang iyon? Si Mama Mary mismo ang nagsabi. Ano po ang sinasabi niya sa atin? Kapag ang puso bukas sa Diyos, nananahan siya sa atin. Amen. Kung may bukas na puso, tanong, may sarado bang puso? Meron. Kaya nga po, merong mga kurap. Kaya may flood control. Bakit? Yun nga pong sarado ang puso. Yung para sa akin, akin. Yung para sa inyo, akin pa rin. Anong tawag doon? Galid. Buwaya. Patakaw. Ba't naging buwaya? Sarado ang hindi makapasok ang kalooban ng Diyos. Nag-aaral ba sila sa magandang paaralan? Nag-aaral ba sila sa mataas sa paaralan? Yes! Nagsisimba ba sila? Nagsisimba na kandila? Nagdadasal ba na rosaryo? Tumatanggap ba ng komunyon? Pwede po palang magtanggap ng komunyon, magsindi ng kandila, magrosaryo, magsimba. Alam niyo po ba, lahat ng ginagawa natin, kayang gawin ng demonyo. Nung tinutokso si Jesus ang demonyo, the devil is using the Bible, the Word of God, to convince Jesus to follow Him. The devil is quoting the Bible. Alam niyo po ba, pwede rin pumasok ang demonyo sa loob ng simbahan. Alam niyo po ba, pwedeng i-recite ng demonyo ang Santo Rosario. Alam niyo po ba na pwedeng magluminaryo ang demonyo? Pero, isang bagay ang hindi kayang gawin ng demonyo. Ano po yun? Sumunod sa Diyos. Obedience to God. Sabi po ng mga
ng mga exorcist. Pakisabi nga po, exorcist. Yung pong exorcist na mga pare, sila po yung mga nag-aalis ng demonyo sa mga inaalihan nito. No? Sabi po ng pangunahing exorcist sa Roma, ayaw na ayaw marinig ng demonyo ang pangalang Maria. Nagmumura sila, nagagalit sila, sapagkat hindi nila matalo si Mama Mary dahil sumunod sa Diyos. At hiyang-hiya sila, matatalo sila ng isang babae lamang na sumunod sa Diyos. That is how powerful Our Lady is. The Feast of the Immaculate Conception tells us Jesus is born in the womb of Mary because she obeyed. Nanalig at sumunod sa Diyos. Nang manalig si Mama Mary, tsaka pa lang siya. When Mama Mary believed in the word of the angel, and then she conceived Jesus. Kaya, anong nauna? Pagiging nanay o pagiging believer ng Diyos? Aling una sa Kanya? Believer or motherhood? Believer. We will not be mothers of Jesus, but we could believe Jesus like Mary. When we believe, we invite God to dwell in us. So, brothers and sisters, on the feast of the Immaculate Heart of Mary, on the feast of the Immaculate Conception, she is telling us, I believed and I conceived my son Jesus. You believe and you will have Jesus dwelling in your hearts. That is Our Lady of the Immaculate Conception. Our Lady of Loreto is telling us God is in the ordinary life we have. Our Lady of Guadalupe is telling us God is tender and loving, and God is with us every single day of the way. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, gusto ko pong sabihin sa inyo, you people of Aglipay are very close to the heart of Mama Mary. Not only you, but every member of your family, our government, local government unit, our police force, our students. Why? Because you are all living under the mantle of Our Lady. So, always come to the house of Mary, to the house of Jesus, to the house of God. Tell her everything that is happening to you and help her solve your problems. Help her carry whatever burdens you have, and help her multiply whatever blessings you have in your heart and in your mind. Remember, when we come empty-handed, the Lord will fill our hands. Amen. Kaya lang, do not come to church with empty heart. Pwede empty hand, pero hindi pwede empty. Ulitin ko po. When we come to the church, it is a big no to come with empty heart. Pwede empty hand to be filled by the divine, but not empty heart.
Our heart is God's tabernacle. Yun po yung tabernacle. That is the house of Jesus. That is the most important in the church, the tabernacle. And us, the most important is our heart. This is God's tabernacle. This is where we hear the echo of the divine. Hence, we must always carry Jesus in our hearts like Mama Mary. And Mama Mary loves each and every one of us. She saved me when I had my heart attack. She helped me when I was recovering after heart surgery. She will protect us, she will defend us, and she will carry us close to the heart of Jesus. Can you please put your right hand on your chest and bow our head? Please say with me, Lord Jesus, thank you for giving us your mother, our mother, Mama Mary. Please, Jesus, open my heart, the heart of my family, the heart of our parish, the heart of our town, the heart of our province, the heart of our schools, and the heart of our diocese for your coming. Please ask Our Lady to guide us, to lead us, and to help us follow your divine will. Your mother, Mary, is our mother too. Amen.